What's up? Go fam. Okay, so mga nasa 90% na tayo ng ani. Halos patapos na tayo, go fam. Ang bilad-bilad. Okay. So, isa sa mga usapan namin nun, yung question ko dun sa mga bumisita sa atin. Ay, sabi ko, bakit ang mahal masyado ng hybrid seed na binibenta nila? Okay, samantalang ang mura naman ng mais. 'Di ba? Tapos kung ikukumpara mo sila sa mga labos or yung tinatawag nilang ukay-ukay, ba't ang layo? Sila mga nasa 6,000. Yung mga ukay-ukay nasa 2,000. Okay? Minsan may 10 plus 1 pa yan. Okay? So, in-explain naman sa atin, Go Fam, which is tama nga naman, okay? Kasi nga, ang kino-consider lang natin is yung cost ng production nila. Yung, alam mo yun, yung ang na-imagine kasi natin na gastos lang is yung nagtanim, tapos yung nagastong abono, nagastong seed, labor. Yun lang yung kino-consider natin kasi kaya yung naisip natin, yung 2,000, sobra-sobra na yun. Okay? Ang sa kanila naman, Go Fam, is malaki ang nagagastos sa R&D, yung tinatawag nating research and development. So, syempre may mga tao ka dyan, may mga scientists, mga researchers, no? At tinitingnan nila, kasi naaral nila yung mga genetics paano yung mga combination, at yun ay umaabot ng taon. Okay? So, doon napupunta, majority. Pangalawa, syempre meron ka ding field testing. So, itatanim to sa iba't ibang lugar ng bansa at hindi lang isang cropping. Minimum niyan is 2 taon. Testingin lahat, titignan kung okay or hindi. Pag hindi okay, balik sa drawing board. So, mantakin nyo yung gastos na yun. No? Tapos, pag okay na siya, papasok na doon yung sinasabi natin, yung production. Okay, syempre, alam naman natin yung production. Kabisado na natin yon, pagtatanim, yung mga raw materials, diba? Labor, traktora, hanggang harvest. Okay, tapos, syempre, idadagdag mo pa dyan yung facilities. Kasi hindi naman parang sa atin nabibilad mo ng ganito. May mga nililinisan, tinatanggal yung mga crack, may mga facilities, equipments, 'di ba? Warehouse. Tapos meron ka pang logistics. Okay? Syempre hindi naman maglalakad yung mais mag-isa. Okay? Tapos pag okay na 'yon, syempre meron ka pang licensing. Okay? Kasi meron kang brand, meron kang trademark. So, lahat yun, babayaran mo yun. Meron kang mga taxes. Parang sa atin dito, may BIR ka. So, ang daming, di ba, meron kang salesperson, meron kang marketing. Yun. So, ang daming talagang mga gastos. Okay? Ang daming overhead. Kung ikukumpara mo siya dun sa mga taong nagbebenta lang ng ukay-ukay, sila lang naman, alam mo yun, nasa production lang. Tatanim, tapos ipapak. Siguro yung meron din naman silang cost sa pagpapak, tapos yun, benta na. Yun lang yung gastos nila. Wala silang, alam mo yun, marketing, wala silang mga licensing, 'di ba? So, kaya next time gagawan ko ng vlog kung bakit ako hindi palo sa aking opinion Although maganda sana 'yon kasi alam mo yun, doon tayo nakakamura kasi alam mo naman ng mga farmer kung saan mura, doon tayo. Pero i-explain ko ng mas detail kung bakit hindi ako palo sa mga fly by night. Fly by night no? Mga ukay-ukay na binhi, Go Fam. Pero yun yung reason kung bakit mahal yung mga hybrid, yung mga legit na hybrid talaga na mga seed corn.